Muling nabalot ng tensyon ng Senado ngayong araw matapos ang nangyaring kudeta kahapon. Nagkatulakan ang ilang senador at si DILG Secretary John Vic Remulla habang patuloy naman ang agawan ng liderato ng Senado. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Cent correspondent Mian Los Baños. Mian, anong naging ugat ng gulo kanina? Oo, Jiggy, alam mo, parang araw-araw na lang talagang tensyonado dito sa Senado. At sa pagkakataong ito, naging tensyonado na naman yung atmosphere dito sa Senado kaninang umaga matapos kang pigilan yung ilang resource persons na inimbita ng Blue Ribbon Committee para sa pagdinig para sa flood control scandal. Okay, for context lang, Jiggy. Itong Blue Ribbon Committee na tinutukoy ko ay kung saan chairman si Senator Pia Cayetano. Bago kasi yung palitan ng liderato kahapon, si Senator Pia Cayetano ang chairman ng Blue Ribbon Committee at nagpatawag sila ng pagdinig ng Blue Ribbon ngayong araw na ito kaugnay sa flood control scandal. Pero ang nangyari nga kahapon, nagkapalitan ng chairmanship, hindi ba, at ng liderato ng Senado. So, napalitan siya bilang Blue Ribbon ni Senator Erwin Tulfo. So, nagkaroon ng tensyon kasi para kay Senator Erwin Tulfo na bagong chairman ng Blue Ribbon, kinansela niya itong pagdinig na ito ngayon ng Blue Ribbon. Kaya, hindi dapat papasukin yung mga resource persons. So, yan yung context kung bakit pinigilan sa may first floor yung pagpasok ng resource persons ng Blue Ribbon hearing. Pero bago nangyari ang tensyon na yan, nakasalubong ko pa, Jiggy, dito sa may second floor, sila Senators Pia Cayetano at Robin Padilla. Sinundan ko sila doon sa may entrance itong Senate building kung saan nagkakaroon nga ng komosyon dahil ayaw nga papasukin yung mga resource persons. Pero maya-maya, nakapasok din sila. Paano? Inakay sila at nakipagkapit bisig sa kanila mismo si Senator Pia Cayetano para maipasok dito sa loob ng Senate building. Pero nung naglalakad sila sa may first floor, ay sinubukan silang harangin ni DILG Secretary John Vic Remulla na nauna namang ipinatawag ni Senator Win Gatchalian. At nakita na lamang natin na nagkakatulakan sila Senator Robin Padilla at si Secretary John Vic Remulla. At tumalilis naman sa gilid si Senator Pia Cayetano kasama yung mga nagpakilalang bagman nga ni Zaldico na siyang resource persons nila. At dali-dali silang umakyat, nagkahabulan pa yan o nagkatakbuhan pa akyat dito sa second floor kung saan naroon ang plenaryo at kung saan isinagawa yung Blue Ribbon hearing. Balikan natin yung eksenang yan, Jiggy. Panoorin natin. Oh my God! Senator, at dito siya, Secretary John Vic Remulla at pinipigil siya, Senator Robin Padilla. Oh my God! Nagtakbuhan sila, Senator Pia Cayetano. Kasama yung labing walong marines, kasama ko si Senator Robin Padilla. Sasarahan kami ng pinto! Aray, aray! At Jiggy, sa isang pahayag, nagpaliwanag si Senator Robin Padilla at sinabi niya hindi siya ang nagpasimuno diyan sa gulong nangyari sa lobby ng Senado. Kanya-kanyang paliwanag din sila Senator Pia Cayetano at DILG Secretary John Vic Remulla. Pakinggan naman natin to. Sinalubong kami ni DILG Secretary. I don't know what his business is here. I don't know why he's trying to stop us. Sir, is it your intention to block the I was on my way out. 18 Marines, sir? Especially sa Senator Pia, nagrereklamo po siya, Senator Robin, kasi hinaharang niyo po. Hindi nga, palabagisa nga lang ako, di ba? Opo. I didn't have anybody to do. Palabas na ako eh. Just checked up. Tapos bigla na lang, a whole gang went up on. I didn't have any security with me, nothing. So it wasn't up. I wasn't trying to block. I could not have blocked them alone. At Mian, yun nga ang tanong, ano bang ginagawa ni Secretary Remulla dyan? Kasi bago yung tulakan, marami ng picture na papasok naman siya ng Senado. So ano ba nga ang gagawin niya dyan kanina? Una natin siyang namataan kanina si Secretary John Vic Remulla habang nagpe-presscon bandang alas 9 ng umaga ang inihalal nga na acting Senate President na si Senator Win Gatchalian. Pinaliwanag ni Senator Gatchalian na siya mismo ang nag-imbita kay Secretary Remulla para nga daw din mabantayan yung seguridad ng Senado. So we asked si Senator Gatchalian, saan ba nanggagaling yung threat sa mga colleagues ba nila? Pero ang sabi ni Senator Gatchalian,
gusto lang nila mabantayan yung seguridad ng Senado dahil nga alam nila na may mga magsistage ng rally sa labas ng Senado. Hence, pinatawag nga si DILG Secretary John Vic Remulla. Chigi. At Senate President Pro Tempore ang titulo ni Senator Gatchalian nung siya'y mahalal. At ngayon pumasok na yung Senate President. Paano ba? Sino ba sa kanila talaga yung leader ngayon ng Senado? Alam mo, Jiggy, you can just imagine yung confusion para sa mga empleyado ng Senado. Talagang litong-lito talaga na siguro kung sino ba ang susundin nila. Imaginein mo naman, Jiggy, kagabi, 2 memo magkaiba. Naglabas ng memo si Senator Alan Cayetano na sinasabi niya, tuloy ang Blue Ribbon hearing, pumasok yung mga opisina at empleyado na may kinalaman dyan sa hearing na yan at mag-assist at makipag-cooperate. So yan yung unang memo. Pangalawang memo lumabas, galing naman kay Senator Gatchalian as acting Senate President. Ang utos naman ni Senator Win Gatchalian ay work from home yung mga empleyado ng Senado. So ano ba talagang susundin mo dyan, Jiggy, di ba? Pero kanina sa press conference, nanindigan nga itong si Senator Win Gatchalian na siya talaga yung acting Senate President at kumbaga leader ng Senado habang bakante nga raw muna yung posisyon ng Senate President. Ano? So kung babalikan lamang natin, ang sinasabi nga, kung babalikan lang kasi natin yung nangyari kahapon nga, Jiggy, di ba? Matapos sorpresang magpakita ni Senator Chis Escudero doon sa plenaryo kahapon, nakabuo ng 12 itong bloke or itong kampo nila Senator Win Gatchalian. Hence, natuloy yung pagpapalit ng liderato dahil ang sinasabi nila at kiniklaim nga nila with legal basis daw, may quorum na sila kahapon. Kaya, ang ginawa nila ay inelect si Senator Win Gatchalian as acting Senate President, binakante lahat ng chairman ng komite. So yan yung nangyari kahapon as context lang ulit kung bakit nga ba 2 yung parang tumatayong leader ng Senado sa mga oras na ito, Jiggy. Ang grupong yan, ay wala ng tiwala sa isa't isa. Obviously, papaano kaya? Ano ba nakikita nila? Paano mariresolba itong awayan dyan sa loob ng Senado? Jiggy, kanina sa press conference, sa Senator Win Gatchalian, talagang ang sinabi niya ay he's willing to reach out sa lahat ng kampo, partikular sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Nanawagan siya, nanawagan si Senator Gatchalian ng pagkakaisa at back to work na raw sana sila dahil functioning Senate na sila. Kung maaalala mo, Jiggy, bago yung nangyaring sesyon kahapon, yung Monday, Tuesday, hindi sila nagkaroon ng sesyon dahil yung minority block ang present at hindi nga dumarating itong sila Senator Alan Cayetano, gayon din ang ibang mayorya. Balikan ko lang ulit na dahil nga sa pagpapalit ng liderato kahapon at pagbakante sa mga committee chairmanships, nanindigan si Senator Win Gatchalian na bakante hanggang sa ngayon yung posisyon ng Senate President. At siya ang tumatayong acting Senate President matapos siyang ihalal ng kanyang mga kasamahan dito sa Senado na para kay Senator Gatchalian ay may mandato para pumirma ng mga dokumento, para magbigay ng utos sa mga empleyado. Basically, parang Senate President na rin, pero yung kanyang pangalan ng acting Senate President dahil nga wala pang 13 itong kanilang kampo para maihalal siya bilang totoo na leader ng Senado o Pangulo ng Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni acting Senate President Win Gatchalian. Very clear kung may mga ganitong situation, dapat tumatakbo pa rin yung Senate. No? So that's why they appointed an acting Senate President. No? So in the absence of a Senate President, I can perform the duties para hindi nahihinto yung administrative issues dito sa Senado. May pahayag na ba, Senator Alan Peter Cayetano? Meron, Jiggy. Ginigiit ni Senator Alan Cayetano, siya ang nananatiling Senate President o Pangulo ng Senado dahil nung nagbotohan, siya ang may 13 na boto. Yan ang pininindigan ni Senator Alan Cayetano dahil siya ang may 13, hence samantalang si Senator Win Gatchalian nung nagbotohan ay 12 lang. At ang pinaninindigan siya ni Senator Alan Cayetano, yung 13 ang mayorya.
at hindi yung 12. At ang sinasabi rin ni Senator Gatchalian ay walang bisa at illegal yung ginawang kudeta ng Gatchalian Block kahapon, kung saan nga nagkapalitan ng liderato at again, binakant yung mga committee chairmanships. Wala rin daw dahilan para palitan si Senator Alan Cayetano at mag-elect pa ng acting Senate President dahil andyan naman daw siya, buhay na buhay at functioning. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Pwedeng magkaroon ng acting if in the event of resignation, hindi po ako nag-resign. In the event of removal, tinanong ko sa mga kapatid natin sa media kahapon, did they remove us yesterday? You need a vote of 13 to remove us. Am I dead? Death. I don't think I'm dead. Samantala, Jiggy, may mensahe rin si Senator Cayetano kay Senator Cheese Escudero na sorpresa ngang lumitaw kahapon sa plenaryo. Si Senator Cheese Escudero ay mula sa bloke o sa kampo o sa grupo ni Senator Alan Cayetano na kahapon ay sorpresang dumating sa plenaryo para magbigay ng ika-12 o 12 na senador sa kampo naman nila Gatchalian. If we have the soundbite, pwede nating i-play. Jiggy. I will be praying for him. I love him as a brother. Alam ko yung pinagdaanan ni Hart. Alam kong ama siya na yung nagtatanong yung anak niya anong nangyayari. Jiggy, yan muna ang latest sa araw-araw na lamang na talaga namang karaming kaganapan dito sa Senado. Balik sa'yo. Mayan, pahabol lang. Dalawa lang to. Yung blue ribbon kanina ay humarap yung Marines, yung sinasabi mga nagde-deliver ng mga maleta. Sinasabi nila, marami silang pinangalanan kanina at sinasabi nila, marami din silang mga pictures na hawak. Ano nangyari dito? Anong, kumbaga, magiging sitwasyon sa sunod na hearing? Alam mo, ito nga ang sinasabi dyan, kung may bigat ba yung pagdinig kanina. Kasi isinagawa yung hearing, Jiggy, na walang blue ribbon, walang yung empleyado ng blue ribbon, walang secretariat, walang stenographer. So hindi naka-record yung pagdinig na yan kanina, no? And if kung napansin ninyo, hindi rin siya nakatelecast sa YouTube ng Senate at maging sa mismong official website ng Senado. Anyway, tinuloy pa rin yung mga pagdinig na yan at tama ka, nagpangalan sila ng mga opisyal ng gobyerno. Meron pa ngang 2 senador. Sabihin na natin, pinangalanan nila sila Senator Tito Soto at Senator Erwin Tulfo na kabilang daw sa mga nadeliveran ng pera pero hindi naman maliwanag kung galing ba sa flood control scandal. At sabihin ko na rin na itinanggi na nila Senator Tito Soto at Senator Erwin Tulfo yung alegasyon na yan dahil nga daw wala naman daw kabase-basihan yung mga alegasyon na yan. Pero ito pa rin yung dagdag ko. So nagkaroon ng hearing ngayon, And then tomorrow, walang office ang Senado. And then sa Monday, magtatawag ulit ng Blue Ribbon hearing under the chairmanship naman ni Senator Erwin Tulfo on the same topic, which is about flood control scandal. At pinag-aaralan daw kung muling iimbitahan itong 18 bagman, nagpakilalang bagman ni Zaldico. Dahil nakausap ko rin si Senator Erwin Tulfo kanina na siyang tumatayong chairman ngayon ng Blue Ribbon Committee na sinasabi niya, hindi niya alam kung may bigat pa ba yung sinasabi nitong mga nagpakilalang bagman dahil mukha naman daw nagpo-forum shopping na lamang sila. So mukhang nakamonitor din si Senator Erwin Cayetano sa pagdinig ng Blue Ribbon under the chairmanship naman ni Senator Pia Cayetano, Jiggy. At panghuli na lang, kanina munti ka na maipit. Rinig na rinig yung sa live mo ng News 5, yung talagang naiipit ka na doon. Kumusta naman kung magkaroon ulit ng tension bukas o sa ibang mga araw dyan? Alam mo, Jiggy, parang araw-araw na siya talaga dito sa Senado. Parang nagiging norm yung pagiging tensyonado talaga ng Senado. Simula mo doon sa panahon na nagkaroon ng barilan, araw-araw na akala mo may kudeta dahil naging napaka-unstable nga. Simula din doon sa yung openly sinasabi ng minority bloc na gusto nilang palitan yung liderato, and then itong mga nakaraang araw na walang sesyon, and then nung nag-walk out yung minority bloc, and then yung hindi naman nagpakita yung majority bloc sa sesyon, hanggang sa nangyari nga ito. So siguro, Jiki, parang nasasanay tayo at
hindi naman sa nag-expect pero nagre-ready tayo sa Lunes kung ano nga bang pwedeng mangyari sa pagdinig na yan ng Blue Ribbon Committee dahil ang sinasabi ni Senator Erwin Tulfo ay imbitado ang lahat, pati daw yung mga tinatawag nilang minority bloc o ito namang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Jiggy. Maraming salamat, Mian Los Baños, live mula sa Senado.